na kasing binabanto eh. Makati. Lumulusot pa nga pala. Ganun pa rin, FNOP yung early nila sobrang lakas, tapos yung lane prior nila malakas. Pero late game, Aurora yun yung win condition nila. Pero alam mo, yun yung thing eh, no? Onyx siguro yung isa sa mga pinakamalakas sa early to mid. Tapos never silang bumibitaw unless parang mapilit sila nung kalaban. Kaya siguro talaga 13-1 nag-end ng regular season. Tapos pagpasok ng playoffs, ganun pa din yung momentum na meron sila. But from what we've seen from the past 3 games dito sa Grand Finals, usually early game wins doesn't translate to a victory doon sa game. Late game might be the case, or will the trend be finally broken right here? Casters, pasok. Nakaisa na ang ilaw ng Aurora MLBB. Ang tanong, bubulagin kaya nila ang Fnatic Onyx to a possible 2-2 o match point na ba para sa mga Sonics? Welcome sa Land of Dawn dito sa ating game number 4 of the Grand Finals of the MPL Philippines Season 14. Tuloy-tuloy lang ang ating bakbakan. Alam mo, para dito sa game natin, wala na akong ini-expect eh. Pagalingan na kasi itong pumindot kasi nakakita na tayo ng iba't ibang variation for both of our teams. Kanina, more on assassin heroes na lumilipad. Ngayon, meron naman tayong more on the fighter role for King Kong sa hero. And even yung mga pokes, parang expected na yan na talagang magkakapoke yan sa may middle lane. Ika nga ni Coach Panda kahapon, after Game 3, itapon na lahat ng mga naging preparasyon dahil pagalingan ng pumindot ito for this best of 7 series. Eh, mukhang nag-iinit na rin naman ang Aurora MLBB after that Game 3 win. Kaya naman in this game number 4, panigurado ay matinding salpukan ang ating pwedeng ma-expect. And so far, siyempre tahimik pa rin ang ating Land of Dawn. Wala pa rin patayan. Tsaka ang iisipin mo, pag mga gantong best of 7, sinong team yung parang maladiesel kung maglaro na mas tumatagal yung laban para mas nagiging mainit yung makina, mas gumagana. Oo. Ika nga. So, pinangkit natin yung mga mental fortitude yan. Dito yan na makikita. Ayun. Pero pumasok na nga si King Kong. So, si Renegade na force na gamitin yung kanyang Revitalize and Burst of Blood para dito sa FNOP. Agaran ba naman? Binigyan ng 4 si Rene J na gamit ang Revitalize pero hindi yun sapat para mabuhay sa 4. Mas lalo na tumama pa yung Spear of Alpha. Fnatic Onyx ngayon nakakalamang with that first blood. At mukhang ang first turtle ay napwestuhan na rin agad ng Fnatic Onyx. Alam nila na sila din yung may edge dahil may konting delay para dun sa post 5 ng side ng Aurora. So level 2 pa lang dito si Renegade pero mag-level 3 na rin naman anytime. Pero Super Prince ay hindi pa level 4 so probably mag-clear muna ng minion wave yung ibang mga lanes. Take note of difference ng mga levels ng mga post 4 natin because that is gonna be crucial. Pero yung level 4 na post 4 dito ay magiging target ng Wow! at si Renegade ang makukuha ng Fnatic Onyx Philippines. Napakaganda ng pag-delay ng Revitalize ni Brusco doon. Medyo na-bait ang Aurora na lumaban agad. Pero hindi agad nila napatumba. Pero si Edward naman ata ang isusunod nila. Infernal Pursuit na gamit na rin. Pero mukhang hindi niya itutuloy. Ang first turtle ay mukhang makukuha na ng Fnatic Onyx. Oh, nice zone out. Parang doon na sila nakatira sa lagpas ng Riverside. Sinabi natin na talagang napaka-crucial at mabilis pa nga yatang pupunta sa ibang mga pwesto ng mapa. Take note na meron pang orange buff dito si Demon Kite. Pero parang hindi yata ipipilit dito na side ng FNOP na sumilip doon sa part na yon. But for King Kong, talagang continuous ang kanyang farming. Oo, nagamit na nga rin dito ng Moskov yung kanyang Spear of Destruction para ma-check kung may tao nga ba doon sa bush. But so far, hindi naman kasing ma-action sa gold lane katulad na lamang ng nating nakita nung game number 3. This time around, mas tahimik, mas objective-centric. In fact, 2 minuto pa lang ang nakakalipas kanina ay nakuha na natin ang pinakaunang pagong. Punta muna tayo sa may bandang XP lane. Si Kirk ngayon ay nag-aabang pero mukhang makikita siya ni Liwe. Oo, naka-ready yata sila dito for the counter set. So, aalis muna mga players ngayon. So, parang ganun yung nagiging pattern, no? Magkakitaan, tapos aalis, tapos punta na lang doon sa mga areas na pwede magkaroon ng casualty for both of our teams. And even for Aurora, medyo sa naglo-long run dito si long race si Rene J kasi kuha din dito yung mga bush for FNOP. Grabe yung long run nun. Nagmamarathon. Parang ikaw lang. Parang tumayin kilometer. Ay! Tumalon! Parang long jump athlete. Pero aalis lang. Ayun, ang tawag dyan ay ang makabagong reset. Naglapag ng real world, nilapagan ng glorious pathway, tapos okay na? Sige. Okay na. Oh. Tigil na natin. Tama na.
Grabing mga team fight yun. Yung alam nila na hindi taliwas, at nataliwas pala sa mga kagustuhan nila kaya hindi nilang tinutuloy. Pero ito ata ang kagustuhan ng Aurora. Protektahan si Doming dahil may 4 sa gold lane. O parang napapalibutan sila dito ng 4 na players ng FNOP. So, inano lang pala nila. Sinundo lang nila si Kelra. Okay, pwede ka na mag-reset. Oo. Tapos, antayin na lang namin yung turtle anytime. At saktong-sakto, no, 10 segundo bago dumating ang Turtle. Nandyan na rin ang pupunan ng Fnatic Onyx at si Demon Kite ay humaharap dito kay Brusco. Saktong-sakto makakadating si Keltra. Potential 4v5 scenario here dito sa ating second Turtle of the game. Medyo malayo Moscow pero may Spear of Destruction naman. Oo nga, parang pwede pumunta anytime daw. So, si Renegade ginamit yung Glorious Pathway dun sa may bandang Getty. Habang si Brusco naman lumalakad gamit yung kanyang Revitalize. Halos wala ng buhay yung Turtle at sumasayaw-sayaw paunti-unti ang mga players ng FNOP. Merong mga real-world manipulation, nagkalatagan yung mga Wow! calls for natin. Pero matutot pa nga dito si Yue pero makakapag-dash away yung Valentina. Bagong kasama ng kill kay Renegade. Tumama man ang Spear of Destruction, hindi na ito ginamit ng Moscow. Pinili na lang niyang mag-push doon sa may bandang itaas. May hawak na 1K gold lead ang Fnatic Onyx 5 minutes in at lamang na rin sila in terms of the kill. Si Aray! Edward, tinunaw lang pero makakapag-flicker palayo. Legend Zero, buhay pa rin. Oo, yun yung literal na piso na lang. Oo. Piso na lang para kay Edward. And nakita natin na hindi din naging maasim yung FNOP na para ipilit yung kill against him. But a lot of pressure dito sa may middle lane para continuous ang magiging rotation ng FNOP dun sa may bottom lane. Oo, at makikita na nga natin, no, nagkakaroon na ng mga item ang ating mga gold laners. Meron ng corrosion site dito ang isang Moscow, kaya naman ay masakit na at mabilis ang kanyang mga banat, pero mas mataas pa rin ang first damage na hawak dito ni Kenra with a Starlium sight. Si Renegade na naman. Nadala dun sa ilalim ng torre pero napuntahan si King Kong ng 4 na players dito ng Aurora. Yung pala yung gusto nilang gawing play. Hanapin natin kung nasan si King Kong pero parang babawi yata dito mga kakampi ng FNOP. After the Guardian, meron tatamaan Edward ang kanya makukuha. Revitalize para kay Renegade, sasakay doon sa may Cyclone Eye. Meron pang flicker para kay Yue. At halis mo ng mga players natin na habang yung Doming Kite nandun na naman sa may top lane at may bottom lane pero hindi pa tapos yung team fight. Doon sa gitna. Andy Dakdak, tinalo pa si Michael Jordan. Kirk going for those extended team fights. Ramdam na ramdam mo talaga yung impact ng isang Povius in this game. 2-0-1 sa ngayon, pero habang nangyayari ang lahat ng yun, ay nandyan si Doming na nag-iipon lang sa deadly, tumutore lang, trabaho lang, saktong Spear of Destruction na lang kung lalaban nga ba. Naku, parang kahapon may nakita tayong gantong senaryo Na para corner. kay Doming Kite. Ay! Kung kahapon napunta doon sa Turtle Pit, ngayon naman, ano man tawag doon? Ankle break? Ankle Breakman, longest crossover in Moscow history. At nandyan na nga ang third Turtle, pero tatama ang Spear of Destruction. Turtle secured para sa Fnatic Onyx. Wow, yung mga plays na nakikita natin. Oh, iba yung dito, positioning ng mga players. But yeah, for Fnatic Onyx Philippines, parang nakafocus talaga sila sa objectives. Ngayon naman for Aurora, okay lang, sige Doming, pakita mo mamaya kung gaano kakapaldo. Oo, magpakilala ka na, Doming. Mamaya ka na magpakilala. Sa ngayon, ito muna, teamfight muna, 2 amba at 2 digay din dito kay Renegade at makukulong na nga. Nagamit pa! At yung Glorious Pathway. Ito na yung mga sinasabi ng mga nasa panel natin kanina, parang same concept yung real-world manipulation tsaka yung Glorious Pathway. So nagkakakontrahan lang dito ang mga players. So 3.2k gold lead para sa Fnatic Onyx Philippines at mailap muna talaga si Doming Kite. Oo, si Doming kahit yung dalawang yung Pagsamahin na natin. yung pinagsama natin noon at mukhang split push lamang talaga ang hinahanap nila for now. Aurora MLBB behind by almost 4k. But in terms of the gold sa ating gold lane, again, itong dalawang tong ang mga babanat mamaya, ang kumbaga mga damage dealer talaga, hindi naman nagkakalayo ng sobra. 700 lamang pero ayan na naman. Ayan na naman yung sinasabi nating mga setup play at biglang nahanap. Umashing-washing dito si Demon Kite. Si Kirk ay makakalahati yung buhay. Pero again, parang ilang beses ko na nasabi nga aalis muna pero aalis muna talaga sila eh. Hindi naman nila tinutuloy. Hindi po na magti-team fight, may mababawasan pero may objective na nangyayari. No? Ito yung maganda sa dalawang teams natin. Yes, wala masyadong namamatay sa mga team fight. Pero kadalasan kasi ito yung literal na diversion play. Na akala mo, tumi-team fight lang sila, pero may nangyayari doon sa kabila. Pakiramdam ko ito yung parang flavor of the season natin, no? Hindi pwedeng isang, pag nasa MPL Philippines ka, hindi pwedeng isang play lang yung ginagawa mo.
mo, kailangan may nangyayari na iba. Either you're controlling the wave or may iba kang kinukuha. So, ganun yung ginawa kanina ng FNOP nung sumira sila ng Torre sa taas. Ganun din yung ginagawa ng Aurora pag nag-split push yung dalawang players nila, yung Domen yung kite connection. Sabi nga ni Bentings, kiti-kiti daw yung pagkakabasa ko. Thank you, Bentings. Ano makikita na ka natin? Sinisimulan na ang first Lord of the game. At mukhang Fnatic Onyx ang hawak nito sa ngayon. Nakaharap ito sa Fnatic Onyx, pero Aurora nandiyan din naman, Demon Knight. Mukhang magre-reset Tagal pa ang to. Lord. Matagal-tagal pa ang sayawan na to. Pwede ka pang tumiktak habang Oo, naghihintay. pwede pa maghanap kung ano kaya pwedeng merienda habang kinukuha dito ng Aurora at saka ng Fnatic Onyx Philippines yung Lord. Pero mangangalahati yung buhay parang Fnatic Onyx Philippines. Pero pag Spear. zone, Spear of Destruction ay tinawag na after the Guardian para yung kay Brusco. Ah! At si Kelra pa ngayon na target dito ni Edward. Pero patay lang naman si Domeng. Unti-unting wala yung buhay dito ni Red J. At habulin pa nga yata ibang mga miyembro. Pero for Fnatic Onyx Philippines, si Kelra lang napatay. Si Kelram bumagsak para sa Fnatic Onyx. Pero grabe naman yung trade na nakuha ng Fnatic doon dahil si Rene J at Domeng naman ang nakuha nila. What a spectacular game para dito kay Kirk na naka-focus ngayon. Lord secured para sa Fnatic Onyx at mukhang ito yung tinatawag nilang low-key lang pero crack, biglang lumalabas si Kirk. Oo, tsaka siya, parang hindi din siya nga ina-expect dito ng mga players ng Aurora. Kaya at some point, parang nagamit na nila yung mga skills nila pagdating dito ni Kirk. So again, the pattern here for Aurora is mag-clear muna sila ng minion wave para naman dito sa Fnatic Onyx Philippines. Parang rumaragasa silang unit na dinadaanan yung mga players na Aurora. At napakabilis din kasi nilang mag-respond in a team fight. Yes, napitas si Kelra pero sinubukan din nila agad na mapitas si Domeng. 10 minutes in, malapit na rin tayo ng 11. May Lord na nagpupush doon sa may bandang itaas at babantayan ito ni Kelra. Mukhang wala pa namang inhibitor turret na babagsak dito. Maliban na lang kung manalo sila ng team fight or may ma-pick off sila ng napakabilis. Ito na yung labanan ng mga assassin. Okay, labahan Ay! ng sana. Pero si Demon kahit tayo mapapatay dito ni King Kong. Napaka-crucial na 1v1. 4v5 tuloy ang magaganap na depensa dito sa may bandang itaas. At alam mo naman, pag Fnatic Onyx ang kausap mo, napakatapang yan in a 4v5. Brusco, pwedeng mag-flicker, pwedeng mag-avatar of the Guardian. Ayun na yung sinasabi mo, pero yun sa ilalim ng torre magiging target siya. Another reroll preparation para sa dalawang post-war natin and Brusco is down. Napalalim yata. Wala na minion wave ngayon ang side ng Fnatic Onyx Philippines pero may dadating pa naman. And look at Kelra, nagdi-deal lang ng damage against Rene J. Nakatore naman ang isa at pumutok na rin ang lahat ng Holy Defense. Fnatic Onyx, mission successful. Nakakuha sila ng mga tore, lumaki ang kanilang gold lead. Nagbayad man sila ng buhay ng isa. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi nila nakuha ang kanilang gusto. Still, Fnatic Onyx ang nakakalamang 5,000 against Aurora MLBB at napakataas na pala ng damage na binabato dito ni Super Prince. Parang ngayon, ang difference naman is parang naging mas mabilis para sa Fnatic Onyx Philippines na mapaliit yung mapa ng Aurora kasi sinabi natin, di ba, parang average game time nila kanina 15 minutes, 16 minutes. So with this 12-minute game time for Aurora, now's the time para maging aggressive sila against Fnatic Onyx Philippines. Meron na rin namang mga farm. So meron mga pokes na gagawin dito yung mga players para lang ma-zone out yung Aurora. At saktong-sakto nung si Rene J ang may pinakamataas na damage taken so far sa larong ito. Talagang siya ang humaharap para dito sa Aurora MLBB at hinahanap siya ng paulit-ulit. And gusto kong isipin dito, si Brusco, hindi siya nagdadalawang isip na bigwasan si Rene J from time to time dahil again, this is a gatot kacha. Kahit mahuli sa harap yan, may panakas naman. Oh, tsaka yung taunt din na yung taunt skill niya is gamit na gamit against Aurora dito. So again, naghahanap ng pattern yung Aurora kung paano nila babalik rin yung sitwasyon. But definitely for Fnatic Onyx Philippines, yung pagsakop nila dun sa mga areas, yun yung nagiging mahirap para lahat ng mga pwedeng daanan, dinadaanan nila. The map control coming in from Fnatic Onyx. Talagang may isang humaharap tapos protektado yung mga nasa likod habang umiikot sila. At ngayon na nga with this Lord, mukhang si Kirk nahanap! Okay, makunat ba talaga si Kirk? Makakapag-flicker up at bigla na nga dumating si Brusco pero mapipigilan Oh, yata no. ng mga players ng Aurora na gamit yung ultimate. So nagamit ng mga ultimate ng mga players again for some of the players. So at panibagong reset yata
para dito sa ating Lord. Eto na naman tayo sa mga sayaw na hindi na natin alam kung ano ba talagang steps. Kung single, double ba? Pero si Rene J Ayun! dito mapapatay nung sumisingle, double na si Kenra! Kenra. At tuloy-tuloy lang ang kanyang pagdash. Chrono Ship at makakadalawa pa nga siya. At si Yueke na nga umalis. Si Demon Kite na rin. At habang nangyayari ang lahat, Lord secured para sa Fnatic Onyx. Sakto na naman doon sa sinabi ni Umi kanina na every time talaga na merong ibang tinututukan, may ginagawa din pala yung ibang mga players dito na FNOP kaya lumalaki palalo yung kanilang kalamangan at parang kakatok pa nga dito sa may middle lane ng FNOP. Okay? Meron pa setup play? Ayan na yung setup play at tatama pa kasi Bang! sa may ilalim ng torre pero bigla rin nawala. Doon na si Yui pero ang importante daw ay nabawasan na isang player ang FNOP. 1-for-1 ang naging trade pero may Lord doon sa may bandang itaas. Magre-reset muna dito si Kirk pero ang tatlong miyembro ng Fnatic Onyx ay nasa loob pa rin ng jungle ng Aurora MLBB. Nakita na dito si King Kong. It is a 4v4 scenario pero pahinga man naman muna ata. Hindi pa muna nila itutuloy. Aantayin muna ang Lord. Oo, matagal yung magiging dito nung yung daan ng Lord for Fnatic Onyx Philippines and for this one, item-wise ay masakit na yung Eve dito ni Super Friends. Super Friends, by the way, the Monster Mage is at now 0-10. Wow. At ito yung masasabi mong perfect mage gameplay at right now. Wala kang deaths, wala kang masyadong kills. In fact, no kills at all. Pero napakataas ng kill participation. 10 out of 12 kills ay nahawakan ni Super Friends at binigay niya yung mga kills sa mga taong nangangailangan noon sa kanyang team. Mainly si Kenra. Pwede mo na rin sabihin ng konti si King Kong at si Kirk. Pero ito na yun. Lord push sa may bandang itaas. Avatar of the Guardian doon sa likod. Mahanap niya yung isa at may Ruin World pa. May sagot na final slash pero nga si Edward ay medyo aaray kaya makawala. Rene J ay makapatay na rin. Double kill para kay Kellan. Unti-unti na nga inuubos sa mga players dito ng Aurora. Kitang-kita natin ngayon na si Doming na lang ang natitira. Meron pa silang minion wave na inaantay pero si Brusco ay patay na rin. Pero patay na si Doming. It's gonna be a wipeout for Fnatic Onyx Philippines and a match point para sa kanila. Isang panalo na lang ang